Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So sa araw na to mga ka-viewers ay hindi ako magre-repair. So mayroon na akong kunting i-share sa inyo or mga tips tungkol po sa sira ng gear case ng ating washing machine. Ayan. Pero bago pa tayo magsimula mga ka-viewers or mag-start, so kung bago sa mga baguhan dyan or sa mga bago lang sa aking channel, at kung kayo po ay napadaan lang, so wag kalimutan mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell button dyan sa taas. Ilagay sa all para palagi kayong updated sa mga video ay ma-notify kayo tuwing ako'y mag-upload. So start tayo mga ka-viewers. So una-una mga ka-viewers, ang isi-share ko sa inyo, kung nakita nyo ito, isa po itong gear case, yan. So ito, yung topic natin ngayon ay tungkol dito sa ating gear case, yan. Paano ba malaman na sira na ang gear case ng ating washing machine? Yan. Magandang topic po yan mga ka-viewers. Lalo na po ay sa mga mayroong mga washing machine dyan. Lahat naman tayo ay mayroong washing machine. So, mayroon naman sigurong wala, pero kadalasan mayroon talagang washing machine kasi malaking tulong po yan sa ating pang-araw-araw o sa mga sa paglalaban natin. Kasi po, yan. So yan po ang isi-share ko sa inyo mga ka-viewers. Unang-una mga ka-viewers, pag yung washing nyo ay nangunguryente, so may tendency na gearbox din ang dahilan kung bakit siya nangunguryente. Yan. So pangalawa mga ka-viewers, pag yung washing nyo ay maingay, yan, parang may ginigiling na bato, yung parang gumaganon siya, gumaganon, parang maingay siya, napakaingay na parang may ginigiling sa ilalim. So walang ibang may sira niyan kundi gearbox mga ka-viewers or gear case. Yan, tulad nito, gear case na to. So pangatlo mga ka-viewers, sira ng gearbox. Kung sakali ma-encounter nyo, umiikot naman yung pinaka-motor, naririnig nyo na umiikot yung kanyang motor, yung kanyang sa ilalim yung motor. Pero pag sinasilip nyo, ito umiikot, itong pinaka-pulya, pulya to pulley. Ito po ay pulley or pulya. Umiikot naman siya, pero itong sa taas hindi. Yan, so sira din po yan pag ganun yung gear case niyan na yan mga ka-viewers, dahil po maaring itong pinaka-gear dito banda, yan, may raming gear to sa lalim So itong gear case, itong gear sa dito banda, di ba ito shafting? Ang dulo nito mayroong gear diyan, nagkukunik din. Yan dito sa gitna, nagkukunik papunta sa inner gear, sa lalim din. So pag napudpod na yon, maaring ito ay umiikot, pero itong sa pinaka-ehe niya hindi na umiikot kasi pudpod na yon. Pag yung pinaka gear sa gitna mga kabers, yung malaki, pag sira din yun na yun siya nagkukos ng ingay. Gumaganon siya, gumaganon. Or yung parang tawag dyan, yung gear siya na separate, yung ganun lang siya tapos natatanggal, yan. Pag sira din yun, yun din ang dahilan na maingay yung ating washing machine. Parang may bato na ginigiling, yan. So yan po ang mga ka-viewers, dahilan kung bakit po ay yung ating washing machine ay minsan hindi na umiikot, nangunguryente, yan, maingay. Ito po ang sanhi mga kabis, ito po ang may dahilan. So ito pong gear case na to. Isang sira din sa mga kabis sa mga washing machine. Ito pagkalog na, ito medyo makalog na siya. Yung pag ganun siya, pag ito ay malaki na tong butas dito, kumakalog nito siya. So maaaring ito nang ikot. Yan. Yan. So hindi na sumasama to, itong kanyang pinaka-ehe. Yan. So hindi na sumasama yan pag sira na din to. Kasi umiikot nga siya, hindi naman kinakain or kinakagat ng ngipin ng gear yung papunta dito. So maaring ito lang ang iikot. Pag ginaganon nyo, yan, minsan kumakalog dito. Or minsan naman mga ka-viewers, kumakalog yan dahil ito kulang sa higpit. So try nyo lang higpitan to. Baka naman ito lang ay maluwag. Yung kanyang itong pinaka-lock na to. Pinakanat na to. So pag ito ay maluwag, maaring ito ay gagaywang-gaywang. So kaya maingay din yun yung inyong washing machine. Maingay. Yan. Yan. Sa mga maingay ng washing machine mga kabers, minsan din ang cause sa ingay, yung ingay na
tuk 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 gumaganon, baka naman yung inyong pinaka belt, yan, yung pinaka belt nyo, yung pinaka kapan belt ang may problema kaya maingay din. Pero yung iba naman ang ingay ng fan belt kumpara sa ingay ng pag ito ang sira sa ilalim, yung pinaka gear niya. Pag yung gear yung maingay dyan, yung sa gitna na gear, yun na yung marinig nyo na krrrr, gumaganon, parang may ginigiling na bato. At isang palatandaan na sira na yung gear sa ilalim mga kabers, ganito mga kabers, oh. Hawakan nyo dito, pag for example, tinanggal nyo na yung inyong itong gear case na to, natanggal nyo na. Pag hinahawakan nyo dito, iniikot ito, tapos pinipigilan nyo dito sa taas, ginaganon siya, oh. Yan. Marinig nyo, krrrr, krrrr, gumaganon yun. Ibig sabihin doon, ito hindi pa buo pa to siya, hindi pa to sira ang pinaka-gear nito. Kasi pag ginaganon mo siya, dapat pag pinipigilan mo ito, pinipigilan nyo ng malakas, ito pigilan nyo talaga siya, tapos iniikot ito. Pag sira yung pinaka-gear dyan sa ilalim, may maririnig kayong gumaganon, krrrr, krrrr, gumaganon. Yan. Tapos minsan ito yung napipigilan nyo, hindi sumasama ito. Ito lang ang umiikot. Pag ito ay pinipigilan nyo, hindi na to sumasama. Ang umiikot na lang ay itong pinaka-pulya. Yan. Iikotin nyo yan, ganyan. Tapos pipigilan nyo ito. So, pag sira yung pinaka-gear, yun na. Hindi na sumasama at marinig kayong ingay. Krap-krap, gumaganon. Yan. Sira na po yan. So, itong gear case na ito mga kabers, kaya ko na sabi na sira na din to, kung nakita nyo naman, nangingitim. At may tubig pa yan, Ayan, tubig yan lumalabas kasama may langis. Tubig yan, may yung galing sa washing machine natin na may sabon. So papapasok yan dito. Ang problema kasi nitong gear case na to mga kabers, itong pinaka pinaka gasket, yan. Itong pinaka rubber gasket niya. So ito, sira na tong pinaka rubber gasket. So pag ito ay nasasira, papasok dito yung tubig, pupundo dito sa ilalim. So yun ang dahilan na lalabas dito yan, tatasik dito sa ating ito sa tutulo yan dito. So siyempre mababasa yung ating pinaka belt. Yan. Pag nabasa yung belt, mga kabers, siyempre iikot to eh. Pag nabasa yung belt, yung tubig naman sasama doon sa pag-ikot ng belt, yon. So ibabato naman niya doon sa ating makina ng ating washing machine. Kaya yan po ang dahilan na yung ating washing machine pag hinawakan natin pag may tubig, nangunguryente. Kasi nabasa tuwing ito ay umiikot, binabasa niya binabasa niya yung pinakamakina natin kasi yung tubig nga ay sasabay dito sa pinaka-belt. So itatapon naman doon sa belt, doon naman niya itatapon doon sa pinaka-makina. Kaya pag nabasa yung makina, matik yan mga kabers, nangunguryente talaga yan, nang-ground. Kaya yan po ang minsan ay nababasa ko sa comment section, nagtatanong sila bakit daw yung washing nila ay nang-ground. Yan. So yan po ang dahilan kung bakit nang-ground yung ating pinaka-washing machine. Maaaring yung inyong washing machine nabasa yung pinaka-motor dahil dito sa gearbox na sira. So ang punot dulo po yan, guys, bakit saan na ang sira? Itong pinaka rubber gasket na to. Yan. Pag sira yan, papasok diyan yung tubig, yun na yung dahilan. Lalabas dito, ito nyo, diyan yan nalabas yung tubig. Tutulo naman dito sa pinaka pulley at dadaan sa, siyempre mayroon dito yung pinaka belt, mabasa yung belt. Yun, papunta yung tatasik yun doon sa pinaka motor. Yun na yun siya, mabasa yung motor, nang-ground na yun. Isa din mga ka-viewers nagtatanong bakit daw mahina yung ikot ng kanilang washing machine. Ano naman daw, pinalitan na nila ng bagong belt, pinalitan na nila ng bagong kapasitor. Pero mahina daw umikot. Hindi naman ang oriente, pero mahina umikot. Maaring yung tubig ng washing machine ay lumabas dito, hindi masyadong nabasa yung motor, kaya hindi nangunguryente. Pero mahina. Bakit ba mahina? Kasi basa na yung pinaka belt or fan belt, nabasa siya. Tulad nito mga kabisyo, kuha muna ako ng sample ng fan belt para maipakita ko sa inyo. Yan, ito. So ito po ang fan belt. Yan. So tulad nito, pag ito po ay nabasa, simpre, dito yan eh. Yan, yan siya. Pag yan po ay nabasa, gaganon lang siya mga kabisyo. Gaganon yan, mag-slide na lang yan kasi basa. So mag-slide yan. So ito malakas yung ikot pagdating dito sa belt kasi nag-slide. So pag nag-slide itong pinaka-belt mga viewers, magre-reduce yung force ng belt
So magre-reduce yan hanggang hihina. Kaya mahina yung ikot sa taas yung pinaka pulsator, di ba? Yung sa taas yung palapala or pulsator. So makita nyo mahina talaga. So yan ang sinasabi ng iba na paglagyan nyo ng damit hindi nakakalaban ng mga ayos kasi mahina. So dahil po dito sa belt pag nabasa ito, mag-slide na lang to dito sa pinaka-pulley itong pulya na to, ito ay mag-slide kaya mahina. Kasi mababawasan yung puwersa. Kasi po mag-slide na lang siya. So ang ikot na lang dito ay itong pinaka-pulya. So yan po. So ikot to ng ikot, ito naman mag-slide. So yan po ang dahilan na itong belt na to masasira. Kakainin ito ng dito, sisimi magbabanggaan yan mag-slide na yan siya. So mapupudpud ito. Yan, katulad nito mga kabeso. Medyo pudpud na din siya. Yan itong belt na to, yan manipis na dito. So pudpud na to. So itong belt kasi na to ay galing to dito. Doon pala sa isang washing yung brand na Sharp. So doon ko to nakukuha. So medyo sira na rin siya, maluwag na kasi manipis na siya. At ang sira din doon, katulad din dito, ng gear case na to. Pinapasukan ng tubig. Yan, ito po ang sample mga kabirso. Yan, ito po ang sample ng gear case sa ilalim yan. Ina-open ko na to. Yan, nakita nyo? Yan, napakaraming putik or parang putik. Yan, po sabon yan mga kabirso. Humahalo na sa tawag yan. Humahalo na sa nakalimutan ang tawag. Yung nilalagay sa dito, grasa. Yan. Humalo na sa grasa, kaya yan naging ganyan na siya. Nangingitim. Sa ilalim dito, tubig yan mga kabirso. Tinanggal ko lang yung tubig. Yan, tubig yan. At naghiwalay na yung itong pinaka grasa, naghihiwalay yan. So ito yung sinasabi ko kanina mga kabirso, ito. Yan So kung nakita nyo ito yung ehe niya. Yan. Ehe tawag ko dito Iwan ko sa iba. Ehe ang tawag ko dito. So yung itong ehe na to, pati ito magkakunik yan. Ito ang dulo niya. Galing dito papunta ito yan. So pag pudpud ito mga kabirso or ito saan man dyan, kung ito man napudpod, yung pinaka mayroon tong ito mayroong pinaka parang pangngipin yan. Pag yan ay napudpod, either yan or ito, yan. Pag yan pudpod na yan sila diyan, hindi na to kumakagat na to. So hindi niya maiikot ito. So maaring ang umiikot ito na lang. Iikot ito, yan. Kasi dito yung pulya. Dito yung pulya So iikot yung pulya, ito sa inyo. Ito. So itong pulya na to or pulley, iikot to. Pero hindi na sasabay ito. Pag ang problema ay dito. Yan, kung pudpod yan. Pag yan po ay napudpod, wala na. So kaya nga tinatanong ng iba, bakit na yung washing nila, umiikot naman yung pinaka-pulley. Ito na. Itong pinaka-pulley na to, umiikot naman siya. Pati yung pinaka-motor, siyempre iikot yung motor, iikot din to. Nga lang, bakit daw hindi umikot yung sa taas, yung pinaka-palapala or pulsator? So, ang problema niyan mga ka-viewers, maaring sira na din ito. Sira ito, napudpod yan. Yan, napudpod yan mga ka-viewers. Yan ang napudpod. Or, either yan, ito. Yan. Yan, pudpod na yan. Kaya, hindi na umikot sa taas. So, ang tanong mga ka-viewers, bakit ba yan napupudpod mga ka-viewers? Yan, bakit ba ito napudpudpod? Sa anong sani or anong dahilan bakit ito napupudpod or pati itong gear na to napupudpod? Or kung hindi yan, yung mga gear na yan, kita nyo sa gilid, gear yan Pag napupudpod yan mga ka-viewers, yan, sira na yan. Yung maingay na gumaganon, maaaring yan ang nasasira yan, yung mga gear na yan, pudpod na yan. Yan, so tatanggalin ko or yung dito sa loob. Yan, matigas na siya mga kabiyos, hindi siya matanggal. Gusto ko sanang tanggalin so matigas. Yan, tigas siya. So hindi ko na sa tanggalin mga kabiyos. Yan, pag yan ang napupudpod, kaya maingay na yung ating washing. Yan, so ngayon mga kabiyos, ang tanong,
bakit yan napupudpod? Anong dahilan? Yan. So, magandang tanong yan mga ka-viewers. Bakit yan napupudpod at anong dahilan? So, unang dahilan mga ka-viewers, bakit napupudpod yan? Maaring, so, kayo at sa tuwing naglalaba, or kayo po ay naglalaba, baka yung tubig na nailagay nyo dyan ay konti lang yung tubig. Yan. Dapat kasi mga ka-viewers, yung tubig ng inyong washing machine, mas marami yung tubig kaysa damit. Mas okay mga ka-viewers, lulutang yung tubig, yung damit na nilalaba nyo dyan sa washing machine, mas maigi or mas okay pag lulutang damit. Kasi yung iba kasi ako kasi mga ka-viewers, tuwing ako nag-home service, nakikita ko kasi yung naglalaba, ako mismo dati mga ka-viewers, nung hindi pa ako technician, minsan kasi minsan pag lalo na yung tubig sa atin ay medyo sa tubig, kailangan magtipid. So yung iba, konti lang yung tubig na nilalagay sa washing machine. So dahil nagtipid daw, so konti lang yung nilagay. Kaya ang bigat ng ating damit ay dito didiretso yan. Yan. Sa ating gearbox. So kawawa talaga yung ating pinaka-gearbox mga ka-viewers. Pag tayo po ang naglalaba ay konti lang tubig nilalagay. So kawawa talaga yung ang gearbox ng ating washing machine. Ito po ang magsasuffer or masasira. Itong pinaka-gear case na to or gearbox. Kaya nga mas maigi mga ka-viewers na pag tayo ay maglalaba, dadamihan natin ng tubig. Huwag tayong maniwala dyan sa iba na hindi yan, okay lang yan, konti lang nilagay. Hindi yan, mali yan mga ka-viewers. Dapat talaga pag tayo naglalaba, mas okay pag dadamihan yung tubig. Huwag kayo mag-alala pag yung tubig ay dinadamihan yun. Hindi naman tawag dyan, hindi naman lalabas yan sa ng ating washing machine. Kasi pag once kasi madami yung tubig mga ka-viewers, automatic yan mag-e-exit sa hose ng ating washing machine. Kasi mayroon yang exit sa taas kung puno na yung washing machine, may may nakalagay dyan sa gilid na pag puno, doon dadaan yung tubig para hindi aawas. Yan, para aawas, hindi aapaw sa ating pinaka malapit sa may timer. Kasi pag mabasa din yung timer, makukuryente din yung gumagamit. Kaya yun po ang purpose ng exit or exit tube, tawag yun sa iba, yung exit tube sa gilid. Yun po ang purpose doon mga ka-viewers, na mayroong exit yun doon. Daanan yun ng tubig at dumiretso yun doon sa hose ng ating washing machine at hindi na dumadaan yan sa pinaka-rubber or yung pinaka-rubber drain. Yan, hindi na dumadaan yan doon. Ang purpose naman doon, kaya pag puno, naramihan natin, yun po ang purpose, dadaan doon na lalabas, i-exit yung yung tubig ng ating washing machine. Yun po mga ka-viewers. So huwag kayong mag-alala na kung nadamihan nyo na paglagay yung yung tubig nyo, nadamihan nyo na paglagay, automatic yun, mag-i-exit yun doon. So, huwag tayong madamot or sa ng tubig. Isipan din, kailangan natin magtipid. So, sa ginagawa na dyan natin mga ka-viewers, pag yun po ang palagi natin ginagawa, yun po ang cause na masisira itong pinaka-gearbox ng ating washing machine. Dahil po sa pagtitipid natin ng tubig. So, huwag po natin siyang tipirin mga ka-viewers. Dahil ito po ang magsasuffer. Or pangalawa naman, pag kulang sa tubig, so mabigat yun, mabigat ito, yun po ang dahilan mga ka-viewers na masisira din yun yung ating kapasitor. Lolobo yung ating kapasitor kasi, si kapasitor naman, pag mahina ito, siyempre nahirapan. So, persado yung pinakamotor, kaya magbibigay ng match na si kapasitor, kaya lolobo si kapasitor. Ngayon po ang dahilan mga ka-viewers na masisira din pati yung kapasitor. Hindi lang ito. Yan, baka akalain nyo, yung kapasitor nasisira na dahil sa overvoltage. Pati pag mga ka-viewers, pati ito, pag once konti lang yung tubig na nilalagay natin, kung hindi man ito ang nasisira, pati kapasitor sasirain yan. Yan, so yan po mga ka-viewers, ang dahilan kung bakit yung ating washing machine ay nawalan, hindi na umiikot, naghahaming na lang. So yan po mga ka-viewers. So sa mga may washing machine dyan, pag na-encounter nyo ito na maingay yung inyong washing machine, parang may ginigiling na bato, so wag na kayong magpunta-punta dyan. Kadalasan yan mga ka-viewers, ito po ang may problema, itong gearbox ito mga ka-viewers. So ito lang po ang papalitan nyo pag sakali yung washing machine nyo ay maingay. So wag na kayong mga ka-viewers, ibang pupunta pa sa iba. So dito lang kayo mga ka-viewers pag maingay yung inyong washing machine. So yan ang mga ka-viewers. Minsan din naman kung yung washing machine nyo ay hindi iikot yan sa pinakataas, yung pulsator, ito lang ang iikot sa ilalim. So ito din ang may problema. Yan po mga ka-viewers, yan po ang
ah, tawag dyan. Yan po ang signal na sira na po yung ating pinaka-gearbox. Or yung maingay din dahil dito sa pinaka-pulya niya. Baka maluwag lang yan. So try nyo lang higpitan. Baka mawala yung ingay. Pero yung ingay na parang siya gumaganon. So ito na talaga mga ka-viewers. Sira na talaga yung pinaka-gear sa lalim. Yung gear case na to. Baka napudpud na yon kaya maingay yon. Parang gumaganon. Kaya gumaganon yun. Lalo na pag may laman. So yan mga ka-viewers, sana po ay mayroon kayong nakukuhang kunting kalaman or kunting ideya sa na-share ko sa inyo ngayon mga ka-viewers. Yan, so sana po ay mayroon kayong nakukuhang kunting ideya. So yan, hanggang dito lang po yung ating mga ka-viewers, hanggang dito lang po yung ating yung video natin ngayon. So yan, so kung mayroon kayong nakuhang kunting ideya mga ka-viewers sa sinishare ko ngayon, sana po ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At salamat po sa mga manonood pala sa aking mga video, sa mga silent viewers dyan, organic viewers, sa mga kaibigan ko sa YT. So hindi ko na kayo maisa-isa dyan. Yan, sa mga dyan, sa mga nagko-comment palagi. Yan, salamat po sa inyo. Yan. So salamat po, maraming salamat po sa mga nanonood at sumusuporta sa aking channel. So yan, bye-bye po mga viewers, hanggang dito lang po. So yan, bye-bye po. Kita-kita tayo ulit sa next kong mga video. So yan, bye-bye.